O, paano pa sasabihin na tama ang ginawa ni dating Presidente Digong noon? That's why sinasabi mo ngayon na dapat yung mga pinagpapaslang noon ni dating Presidente Digong ay bigyan ng pagkakataon na magbago. I-rehab. Wala naman sa rule of law. Napaslangin ng mga adik eh. Oh. At unang-una pa, ang buong katotohanan, ang iba ho, hindi lahat, ay hindi naman ho mga adik, napagbintangan lamang. Yun ang masakit doon. Oh, at aligoy-ligoy ito, walang sariling paninindigan. Niloloko mo ang taong bayan sa harap ng media. Philip Salvador. Ayon kung magbabasyo tayo dito sa mga binibitawan mo na budol na talumpati. Wala naman po ako sinasabing papatayan eh. Ang sinabi ko po, hulihin at parihan. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin mo kasi, ayoko nang hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mga kaibigan, talagang patindi ng patindi ho itong mga lumalabas ng mga bata ho ni Digong. Dumako ho tayo dito, bigyan natin ng daan itong mga tirada, mga banat nitong si Philip Salvador, sapagkat nag-file ho ng kanyang tatakbo bilang senador. Inuunahan ko po kayo, wag na wag po nating iboto itong si Philip Salvador. Mga kaibigan, ay nagtalumpati ho at nilaglag. Dito sa kanyang talumpati ay nilaglag itong kanyang amo na si dating Presidente Digong. Nako po, ay nambubudol din ho itong si Philip Salvador. Akala niya ho, dito sa kanyang mga talumpati, nagasgas na pangako sa tambayan, ang akala niya ho ay kakagatin siya at makakakuha ng simpatiya. Maliwanag nga po dito sa kanyang mga binitawan na pangako na matindi ang kanyang gagawin dito ho sa pinagbabawal na gamot at dito ho sa mga adik. Kaya sa puntong ito ay maliwanag ho na tuluyang nilaglag itong kanyang amo na si dating Presidente Digong. Paano po natin nasabi ito? Para po lubos nating maunawaan. Ito, ibibigay ko po sa inyo, ibabahagi itong mga pangako na katarantaduhan, kalukuhan na binibitawan ho sa taong bayan. Wag na wag ho kayo magpapabudol dito kay Philip Salvador. Ito, pakinggan, unawain po natin at nang sa ganun na makakuha po tayo ng anumang idea tungkol dito sa pagkatao bilang tumatakbong senador. Isang dedikadong pagiging lingkod bayan at nakatuon ako sa pagtugon sa mga pangunahing issue ng umahadlang sa ating mahal na Pilipinas. Ano ba yung umahadlang na yon? Nakakala mo tunay ka, dapat nandun ka sa shooting. Tama na, sobra na ang mga artista, hindi po naman lahat. Ang mga artista na nakapwesto, diyan po sa Senado. Tama na. Ang aking pong plataforma ay nakatuon sa kapayapaan o peace and order. Peace and order po, palalakasin ko ang ating ahensya ng pagpapatupad ng batas upang matiyak ang kaligtasan ng publiko tulad ng pagdadagdag ng budget para sa modernization ng... Ay, kurap din talaga ito. Lumang tugtugin na yan. Gasgas na yan. Katulad ang sinasabi nitong si Sara Duterte na isang kurap din. Ay, di bale, magkakapartido kayo. Sabi niya sa kanyang mga binibitawan lagi, ang pangako ni Sara Duterte ay magdagdag ng budget sa kanyang ahensya para pambili ng anumang kagamitan. Ay katulad ng sinasabi din ito, NEPI. Dadagdagan ng budget para lang may makuha na ibulsa sila at para may nakawin. Gasgas na yan, ipi. Philip Salvador, wala ka sa shooting, ating mga kapulisan at kasundaluhan. Itataguyod ang mga programang nakabatay sa komunidad
upang mas mapalakas ang kooperasyon ng publiko at pribadong sektor para sugpuin ang kriminalidad at susuportahan ang mga epektibong programa sa rehabilitasyon ng droga. Rehabilitasyon ng droga. Palalakasin daw. Ay talagang kupyang-kupyang mo yung mga binibitawan ni Dea Digong noon nung nangangampanya. Sa loob ng 6 na buwan, kayang-kaya ko na ikangay sugpuin ang pinagbabawal na gamot sa Republika ng Pilipinas. Nawala na siya, bababa na siya sa pisto eh. Wala, lalong dumami ho. Gumawa lang ng paraan na pagpapaslangin ang kawaawa ng mga inosente taniman para protektahan yung pala sila ang protektor ng pinagbabawal ng gamot di umano ayon sa lumalabas na investigasyon. Katulad nitong mga sinasabi ni Ipi, kayang-kaya daw niya. Itong mga adik, mga pinagbabawal na gamot, palakasin, anak ko, huwag ka naman budol. Upang mabawasan po ang krimen. Salita ka pa. Isa pa. Wala na masabi? Nais ko po maibalik yung hindi na matatakot ang mga pamilya na nakakasiguro sila na makatauwi ang kanilang mga anak sa kanilang bahay. Nako, diyan ka nagkakamali. Ay ngayon daw po, ngayong panahon ng administrasyon, ay hindi raw po nakakauwi ang ating mga anak sa kanilang bahay na hindi ligtas. Sira ulo din itong artistang ito eh. Nagdadrama ka diyan eh. Wala ka naman sa pelikula. Ako may mga anak, nakakauwi na ligtas. Ang aking mga anak na sigurado. Tapos sasabihin mo, ang mga pamilya, dapat maging ligtas bago makauwi. Na hindi makikidnap, hindi magagahasa, hindi mapapatay. Gusto ko pong siguraduhin na dapat sinabi mo yan ay wag dito sa taong bayan. Dapat sinasabi mo yan ay kay Digong na dapat walang mamamatay. Maliwanag ko dito na nilalaglag niya si Digong sa kanyang mga binitawan na mga budol na panunalita. Ay hindi bale. Dahil wala namang kakwenta-kwenta ang mga sinasabi nito eh. Ang gawa lang nito, mga ko, mambudol sa matamis na pananalitang akala siguro ang taong bayan ay kakagatin siya at makakakuha ng boto. mawasan kundi man mawala lahat ng mga drug addicts na nagkalat na naman kung saan-saan. Sir, excuse me po. Excuse, tama na. Time is up. I-wrap up ko na lang po. Ayaw magpapigil eh. I-wrap up na lang daw ang statement Yan niya. ang aking plataforma. Yan daw ang plataforma niya. Mga platapormang pambudol. Gas-gas na yan. Lumang tugtugin na. Baka mayroon ka dyan cha-cha, mambo na mga music. Para naman nasa tugtog mo ako ay sumayaw. Ay wala eh. Naniniwala na marami pa rin pong mga pulis na matitino. At huwag nyo lamang kung lalaliman ng inyong mga tanong. Nakarahit din ako. Huwag daw lalaliman ng mga tanong parang Robin Padilla. Pag malalim na mga tanong hindi na makasagot kahit Tagalog. Kaya hindi dapat iboto to. Mga kaibigan, unang-una. Ito po ay ang pagsisilbihan lang ay kung tatamain ho. Ay hindi naman talaga tatamain to. Kung tatamain ay ang mga Duterte ho kibuloy. Dahil sa utang na loob. Hindi karawala ho itong puwang dapat. Diyan sa Senado. Wag niyo po itong iboto. Question. Nico? Yes, sir, Nico. Nico Bagsik. Magandang umaga po, sir. Sir, na-mention niyo po dun po sa speech niyo na you're in favor of rehabilitation po, when it comes to the drug addicts po. Does this mean na you don't agree po with the war on drugs of former President Rodrigo Duterte na libo-libo po yung napatay? Ay, hindi po. Ako po'y naniniwala doon sa ginawa niya kasi ho, nakabuti dito sa atin. Pero ngayon, Maniniwala daw sa sinagawa na sa ginawa ni dating Presidente Digong na itong pagpapaslangin, taniman ng mga ebidensya,
Sasabihin ng laban, maraming kinitilang buhay na walang kasalanan, na pagbintangan. Mayor Laila de Lima, matataas na official din ho. Hindi naman lahat. Yung iba ho ay ginawa lang na ikangay front na maging legit ang kanilang tukhang, pero hindi ho. Kawawa dito, marami sumisigaw. Libo-libong tao ho ang kinitilang buhay. Hanggang ngayon ho, kaya may kaso sila sa ICC. Ay naniniwala daw po doon, CP, mga kaibigan, sa ginawa ni Rodney Duterte at ni Bato na pagpapaslangin ang inosente. Naku ho. Ang sa akin naman, bigyan din natin ng pag-asang ma-rehab yung mga addicts. Kasi po, maski na mga addicts yan, meron pa rin pamilyang nagmamahal sa kanila. Bigyan din natin ng pag-asang makabalik sila sa lipunan. Ay tamo ho, wala na sa katino ng mga sagot nito. Sasabihin mo nga, ay dapat hindi ka nagpaligoy-ligoy. Ang hirap, ganyan ang ganyan ang wala. Sa ika nga po'y tama na pananaw. Walang sariling pananindigan. Iwas pusoy. Sasabihin niya na ika nga po'y tama ang ginagawa ni dating Presidente Digong noon. Ay tapos ngayon sasabihin niya na kailangan ang mga adik, kung mayroong mga adik, ay wag patayin, kailangang i-rehab. Paano pa sasabihin na tama ang ginawa ni dating Presidente Digong noon? That's why sinasabi mo ngayon na dapat yung mga pinagpapaslang noon ni dating Presidente Digong ay bigyan ng pagkakataon na magbago. I-rehab. Wala naman sa rule of law. Napaslangin ng mga adik At unang-una pa, ang buong katotohanan, ang iba ho, hindi lahat, ay hindi naman ho mga adik, na pagbintangan lamang. Yun ang masakit doon. Paligoy-ligoy ito, walang sariling paninindigan. Niloloko mo ang taong bayan sa harap ng media, Philip Salvador. Ayon, kung magbabase ho tayo, dito sa mga binibitawan mo, na budol na talumpati. Sabihin mo, panig ka kay dating Presidente Duterte, tapos kukontra ka dito sa mga adik. Naku, huwag mo kami nga paikutin. Follow-up na lang po, sir. Paano po natin sila mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa lipunan at kailangan doon rehabilitate kung napatay na po? Wala naman po akong sinasabing papatayan Ang sinabi ko po, hulihin at parihab. Hulihin sila para mabigyan sila ng pag-asa. Kailangan, sa akin po kasi, ayoko nang hinuli ko, pinatay ko. Ayoko nang ganun. Gusto ko mabigyan sila ng pag-asa. At tingin ko naman po, tama din yun aking sinasabi. Kung mali po, patawarin niyo ako. Yan po. Okay. Pati itong mga reporter na nag-interview dito ay naguguluhan na. Maliwanag naman na inaamin niya. Na hindi siya kontra. Tama lang ginawa ng Presidente Digong noon. Ayon kay Philip Salvador. Tapos sa bandang huli, babaliktad siya. Na hindi tama. Saan ka ba? Saan ka? Isang uri ng panluloko, isang uri ng pambubudol na nahuhuli sa kanyang mga sinasabi itong si Philip Salvador, mga mahal ko taga-subaybay. Kaya't mga kaibigan, panahon na. Huwag po natin ang bigyan ng anumang puwang ito. Diyan po sa Senado. Dahil lang magkakarat lang ho ito Itong si Philip Salvador. Bagamat ho, tayo ho ay lahat ay may karapatan na kumandidato. But dito ho, at itanong dapat natin sa ating sarili. Ano ang ating kakayanan? Hindi lang ho, batayan dito ay ang koneksyon. Dahil ang pinagbabatayan niya dito, kaya siya tatakbo ay sa kanyang koneksyon, hilala siya bilang artista. Ano ang magagawa mo kapag tinama ka na? Sa tono pa lang ng pananalita mo, nabubudol ka na sa mga pangako mo No way. Mga kaibigan, wag po natin palusutin ito, wag iboto itong si Philip Salvador. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. At maliwanag nga po diyan na talagang nilalaglag niya. Hindi ko maintindihan nga dito kahit nga yung reporter. Naguguluhan Nilaglag na si dating Presidente Digong, sabay babawi. Nako po, playing safe. Isang uri, muli kong inuulit, ng pambubudol para lang makakuha ng simpatiya at siyempre ng boto
ng taong bayan. No way, no vote. Huwag iboto ito, si Philip Salvador. Maraming salamat, bye-bye. Palakpakan, sabay-sabay po natin like at video na ito.